Sa ating buhay pananampalataya, hindi tayo laging aabot sa lahat ng kasagutan. May mga bagay talagang mananatiling tanong at lingid, at iyon ay okay lang. Dahil ang pananampalataya ay hindi tungkol sa pagkaintindi ng lahat, kundi pagtitiwala sa Diyos kahit sa gitna ng hindi natin naunawaan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. At namangha ang mga tao sa nakita nilang kapangyarihan ng Diyos. Hangang-hanga ang lahat ng mga tao sa ginawa ni Jesus. Ngunit sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Pakinggan ninyo at tandaan itong sasabihin ko. Ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa kamay ng mga tao." Ngunit hindi nila ito naunawaan sapagkat inilihim sa kanila ang kahulugan nito. Natakot naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig niyang sabihin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay hidden. Tahimik, malalim, misteryoso. Ganito ang bigat ng mga salita ni Jesus sa ating ebanghelyo ngayon. Tandaan ninyo, ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa kamay ng mga tao. Ngunit ang tugon ng mga alagad, hindi nila naunawaan ang kahulugan ng kanyang sinabi. At ayon sa ebanghelyo, ang kahulugang ito ay lingid sa kanila. Hindi nila maabot, maunawaan, hindi nila masaklaw, at sila'y natakot magtanong. Ang ating word of the day ay hidden, lingid. Isang salitang lumalarawan sa maraming bagay sa buhay. Mga misteryong hindi agad maunawaan, mga tanong na walang sagot, mga salitang hindi pa napapanahon. Sa kontekstong ito, lingid ay hindi lamang pagtago, kundi isang anyo ng kababaang loob na nagtutulak sa atin upang tumahimik, magtanong, at maghintay. Lingid sa mga alagad ang daang tatahakin ni Jesus. Lingid sa kanila ang paraan ng kaligtasan na hindi ayon sa tagumpay ng mundo kundi sa daan ng krus. Nais nilang makita ang kalulhatian ng Mesiyas, ngunit ayaw nilang yakapin ang hinaharap na sakripisyo. Kaya't kahit malinaw ang mga salita ni Jesus, nanatiling sarado ang kanilang pangunawa. Hindi dahil kulang sila sa katalinuhan, kundi dahil kulang pa ang kanilang pagkahanda ng puso. Sa ating panahon, marami pa rin ang lingid sa ating pangunawa. Ang sakit ng minamahal, ang hindi matupad na pangarap, ang biglaang pagpanaw ng mahal sa buhay, ang pagkabigo sa kabila ng matinding dasalan. Kapag ang Diyos ay tahimik, kapag tila kabaliktaran ang nangyayari sa ating inaasahan, doon natin mararanasan ang bigat ng salitang hidden, lingid. Ngunit lingid man, hindi ito nangangahulugan na wala ang Diyos, kundi kabaliktaran. Ang Diyos ay kumikilos kahit lingid sa ating paningin, kahit tahimik sa ating pakiramdam, kahit hindi natin naunawaan sa ngayon. Ngayon ay kapistahan din ni San Vicente de Paul. Ating ginugunita ang isang taong tumugon sa mga lingid ng mundo sa pamamagitan ng malalim na pagkakawang gawa. Hindi man niya alam ang lahat ng sagot sa kahirapan, gutom, o sakit ng mga api. Ngunit siya ay kumilos, naglingkod, nakinig, nagbigay, nagpakababa. Marami sa kanyang tulong ang hindi niya naintindihan sa kabuuan. Pero siya'y nagtiwala.
At sa pagtugon niya sa pangangailangan ng iba, nakibahagi siya sa misteryong lingid man sa karaniwang mata, ngunit maliwanag sa mata ng pananampalataya. Mga kapatid, sa ating buhay pananampalataya, hindi tayo laging aabot sa lahat ng kasagutan. May mga bagay talagang mananatiling lingid sa atin at iyon ay okay lang. Dahil ang pananampalataya naman ay hindi tungkol sa pagkaintindi sa lahat kundi sa pagtitiwala sa Diyos kahit sa gitna ng hindi natin nauunawaan. Hindi natin kailangang matakot sa mga bagay na lingid sa ating kaalaman. Sa halip, maaari tayong matutong maging katulad ni San Vicente de Paul. Sumunod, naglingkod, at nagmahal, kahit hindi batid ang lahat. Ang tunay na kabanalan ay nasusukat hindi sa dami ng ating nauunawaan, kundi sa lawak ng ating pagtitiwala. Pag nilayan nga po natin, anong aspeto ng ating buhay ang tila lingid pa rin sa atin ngayon? Isang tanong na hindi natin masagot, isang sakit na hindi natin maintindihan, o isang panalangin na tila walang kasagutan. Tayo ba ay bukas na maghintay, magtiwala at maglingkod kahit wala pa ang liwanag? Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming bagay sa aming buhay ang hindi namin nauunawaan. Sa gitna ng kadiliman, sa gitna ng pananahimik mo, turuan mo kaming magtiwala. Tulad ni San Vicente de Paul, naway maging bukas ang aming puso sa paglilingkod, sa pag-ibig at sa pagtanggap ng mga misteryo ng iyong kalooban. Kahit lingid, alam naming ikaw ay naroroon. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.